Maligayang pagdating sa aming paglalakbay sa kamanghamanghang kasaysayan ng sorbetes o ice cream. Ang masarap na pagkain ito ay minahal ng mga tao sa buong mundo sa loob ng maraming siglo. Mula sa mga sinaunang timpla hanggang sa iba't ibang uri ng matatamis na dessert na tinatangkilik natin ngayon. Tuklasin natin ng mas malalim ang pinagmulan, pagbabago at impluensyang pangkultura ng ice cream sa paglipas ng panahon. Maligayang pagdating sa Kaalaman Nexus, kung saan tinutuklas natin ang pinagmulan, imbensyon at mga kwentong nakatago sa likod ng mga ordinaryong bagay. Mula sa pagkain, gamit, teknolohiya, hanggang sa mga ideyang humuhubog sa mundo. Dito, bawat detalye ay may saysay at bawat kaalaman ay may kwento. Kung mahilig ka sa fun facts, history at dagdag kaalaman, mag-subscribe ka na at sabay tayong matuto. Nagsimula ang kasaysayan ng ice cream sa mga sinaunang kabihasnan, kung saan laganap na ang pagnanais sa malamig at matatamis na pagkain sa iba't ibang kultura at rehiyon. Ang pinakaunang tala na kahawig ng ice cream ay nagmula pa noong bandang 200 BC sa China. Dito, tinatangkilik ng mga Tsino ang isang dessert na gawa sa pinaghalong bigas, gatas at niebe. Ang primitibong anyo ng ice cream na ito ay tinuturing na luho at para lamang sa mga mayayaman at makapangyarihan. Karaniwan itong nilalagyan ng pampalasa at prutas. Ang paraan ng paghahalo-halo ng niebe at yelo sa ibang sangkap ay kumalat sa pamamagitan ng mga rutang pangkalakalan at nakaimpluwensya sa iba pang kabihasnan. Sa paglalakbay pakanluran sa sinaunang Persya o modernong Iran ay may sarili silang bersyon ng ice cream na tinatawag na faluda at isang uri ng sorbet na gawa sa vermicelli noodles, rose water at cherry syrup na pinapalamig gamit ang yelo. Ito ay naging paborito lalo na tuwing mainit ang panahon. Noong bandang 400 BC, tinatangkilik din ng mga maharlikang Persian ang pinaghalong malamig na rose water, vermicelli at saffron na nagpapakita ng maagang kaalaman sa pag-iimbak ng yelo at paggamit nito sa mga dessert. Ang proseso ng pag-iimbak ng yelo sa ilalim ng lupa na tinatawag na yakchal or yakal ay patunay ng kanilang kaalaman sa pagpapalamig, isang kaalaman kumalat sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Imperyong Romano, si Emperador Nero ay kilalang mahilig sa mga malamig na pagkain. Nagpapadala siya ng yelo mula sa kabundukan at hinahalo ito sa prutas at pulot upang makagawa ng primitibong sorbet. Dahil mahirap ang prosesong ito, ang mga ganitong dessert ay para lamang sa mayayaman at makapangyarihan tulad sa China at Persia. Ang mga paraang Romano sa paggawa at pag-iimbak ng malamig na pagkain ay nakaimpluwensya sa lutuing Europeo noong Middle Ages. Ang kaalaman tungkol sa mga frozen dessert ay dumaan sa mundong Muslim patungong Europa, kung saan lalo pa itong napaunlad. Noong ika-11 at ika-12 na siglo, nagbalik ang mga Crusader mula sa gitnang silangan dala ang mga kwento tungkol sa kakaibang malamig na pagkain. Ngunit noong panahon ng Renaissance, nagsimulang mabuo ang modernong anyo ng ice cream. Ang Italia ang naging sentro ng pagpapaunlad ng mga recipe. Si Catherine de Medici ng Italia ay sinasabing nagdala ng mga teknik ng pagluluto. Kabilang ang maagang anyo ng ice cream sa France nang pakasalan niya si Henry II noong ika-16 na siglo. Pinakilala ng kanyang mga chef ang mga frozen dessert sa korte ng Pransya at agad itong sumikat. Nabuo rin sa panahong ito ang sorbeto na naging batayan ng modernong sorbet. Noong ika-17 na siglo, nagkaroon ng malaking pag-unlad na paggawa ng ice cream. Nanguna ang mga French at Italian chefs sa pag-eksperimento ng mga sangkap at teknik. Sa France, binuksan ang kauna-unahang cafe na Procope o Procope sa Paris noong 1686 na sumikat sa kape at frozen desserts. Ang may-ari nito ay si Francisco Procopio di Coltelli. Siya ay isang Italianong imigrante na nagpasikat ng ice cream sa mga taga-Paris. Dito nagsimula ang paglipat ng ice cream mula sa mga palasyo patungo sa pampublikong lugar. Nang sumikat sa Europa, kumalat din ang ice cream sa Amerika. Ang unang patalastas ng ice cream sa Estados Unidos ay lumabas noong May 12, 1777 sa New York Gazette. Noong kaligitnaan ng ika-19 na siglo, naging paboritong pagkain na ito ng mga Amerikano dahil sa pag-usbong ng mga ice house. Noong 1843, inimbento ni Nancy Johnson ang hand-crack ice cream churn
na nagpaayos sa kalidad at nagpabilis sa paggawa ng ice cream. Dahil dito, naging mas abot kaya ang ice cream para sa lahat. Noong 1851, inimbento ni Jacob Fossil ang continuous freezer na nagbigay daan sa malakihang produksyon. Binuksan niya ang unang pabrika ng ice cream sa Baltimore. Noong huling bahagi ng ika-19 at unang bahagi ng ika-20 na siglo, naging bahagi na ng kulturang Amerikano ang ice cream. Sumikat ang mga soda fountain at ice cream parlor bilang mga lugar ng pagtitipon. Nabuo rin ng ice cream soda at sundae. Noong 1904 World's Fair sa St. Louis, ipinakilala ang ice cream cone. Ayon sa alamat, isang waffle vendor ang nagbalot ng waffle bilang lalagyan ng maubusan ng plato ang tindero ng ice cream. Noong 1950s at 1960s, sumikat ang mga tatak tulad ng Baskin-Robbins at Dairy Queen. Sa huling bahagi ng ika-20 na siglo, lumitaw ang mga premium brand gaya ng Häagen-Dazs at Ben & Jerry's na nakatuon sa di-kalidad na natural na sangkap. Ang Ben & Jerry's ay naging kilala rin sa advokasiyang panlipunan at pangkalikasan. Hanggang ngayon, patuloy ang pag-unlad ng industriya ng ice cream mula sa pagiging luho nung sinaunang panahon hanggang sa pagiging pangkaraniwang pagkain ngayon. Patunay ang ice cream ng tibay at kakayahang umangkop. Ito ay patuloy na nagbabago ayon sa panlasa ng mga tao sa buong mundo. Sa cone man, tasa o sundae, ang ice cream ay nananatiling simbolo ng saya at kasiyahan. Habang tinitignan natin ang hinaharap, walang katapusan ang posibilidad para sa ice cream. Mula sa sustainableng produksyon hanggang sa masusustansyang sangkap at kakaibang lasa. Mula sa pinagmulan nito sa China at Persia hanggang sa pagiging pandaigdigang produkto, ang kasaysayan ng ice cream ay kwento ng pagkamalikhain, inobasyon at pagmamahal ng tao sa matatamis na pagkain. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin sa masarap na paglalakbay na ito sa panahon. Sana ay nasihan kayo sa pagkatuto tungkol sa kasaysayan ng ice cream. Hanggang sa muli at manatiling cool at patuloy na tangkilikin ang inyong paboritong frozen treats. May natutunan ka, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Kaalaman Nexus PH at i-share ito sa mga mahilig sa kaalaman. May tanong o topic suggestion? Comment lang. Hanggang sa susunod na dagdag kaalaman.